Okay, magandang hapon po. Welcome back. Simply Jane's channel. Okay, ito po yung ating cameraman, si Sir Cloud. Sir Cloud, kaway-kaway po. Magsisimula na tayo ng ating... Okay, ito po si Simply Jane. Nagsasabing, meron tayong napaka-espesyal na pupuntahan sa hapon ito. So, pwede tayong pumunta dun sa Villamor Air Base at titingnan natin ang mga eroplano na gamit ng ating Philippine Air Force. So, syempre, mga ano na yun, mga retired na yun. Mga retired na siya na mga eroplano. At kikilalanin natin si Jesus Villamor. Captain Jesus Villamor. Sino po ba si Jesus Villamor? Captain Jesus Villamor. So, napakagaling pong piloto. Kaya naman, itong Nichols Air Base ay pinangalan sa kanya. Naging Villamor Air Base tuloy. Kasi he was a war hero noong World War II. Japanese War po. Nagsimula ang kanyang career as an air captain. Naging spy siya ng mga Amerikano. Actually, he is a Filipino-American. Ganyan. Pero, pandak po siya. Bakit po siya pandak? Hindi ko po alam. Siguro sa genes ng mama niya na Filipina. Basta si Captain Jesus Villamor, he was born in 1914 and he died in 1971. Ayan po. Simulan na natin ang pagkilala sa captain na ito na isang war hero. Napakagaling na piloto. So, tara, punta na tayo doon. Pumunta tayo dito para makita natin yung Philippine flag because we are celebrating the Philippine Independence. Ayan. Kaya naman po tatalakayin natin sa araw na ito ang buhay ng isang hero. Hindi man po siya national hero natin, ay isa din po siyang hero. Okay. So, siguro hindi niyo po siya nakikilala. Pero he is actually a war hero. Second World War siya na hero. Oh, may Philippine flag tayo na isinalik dito po sa ating vlog. Okay, kasi it's yesterday was our celebration of the Philippine Independence. Oh, I wish makapunta po tayo ng Kawit, Cavite. O dun, sad to say, hindi po tayo makakapunta sa Luneta as of now. Anyway, maraming beses na po natin siyang na-cover. Guys, pupunta tayo doon sa welcome. Ano ba yung nakalagay dyan? To CJVAB. Ano po yung sabihin yan? Basta, gate 4 siya, gate 4. Basta po, ang alam ko, ito po yung, may andyan yung aeronautics, Aerospace Museum. Ayan, andyan po yung Aerospace Museum. Teka, baliktarin natin yung cam. Yan po. So, no trespassing, pero meron na pong tawiran dyan. Ayan. So, ayan po. Ayan, airport po dyan. O, dati po nakapunta na tayo dito. Pero at that time, yung mga airplanes po ay pinipinturahan pa. Po, ito. Po, papasok po tayo dito sa Philippine Air Force Aerospace Museum. Ako guys, sayang po kasi sige lang, basta may flag, we're flying our flag and we're free. Yes, hindi lang po natin talagang mapuntahan yung Aerospace Museum doon. Why? Kasi until now po ay talagang ginagawa pa daw po, 1 year na silang sarado. Actually, yung vlog ko po almost a year na, yung doon sa loob. At that time, di ba, nagre-repainting sila and they are in renovation. Until now, almost a year na po sabi ng guard, talagang renovating pa rin po sila. Hindi natin alam kung anong ginagawa pa. Basta hindi po available ang Aerospace Museum dito sa Villamor. So anyway,
let me share with you the story of Captain Villamor. Maliit lang siyang tao, pero he is a Filipino-American. So, akala ko nga, dahil Filipino-American siya, matangkad siya. Siguro sa genes ng nanay niya, hindi po natin alam kung ano pong nangyari. Basta, maliit siyang tao. Kaya, ang akala po ng mother niya, he will not pass the physical exam. Pero anyway, nag-pursue pa rin po sila. And then, nung tinitest na po yung ability niya to fly a plane, medyo yung in charge, hindi po believe sa kanyang style. He said, it's too dangerous. Kaya hindi po siya ipinasa nung taong iyon. Pero meron namang mga taong naniniwala sa atin, di po ba? So, yung taong iyon talagang he tried to encourage, and then dinala pa siya sa abroad, dun sa US syempre, dun po sa Dallas, Texas. At nagkaroon siya doon ng training. At you know what? Kung wala tayong Jesus Villamor, hindi po sana tayo nanalo doon sa Japanese World War II. Doon po, during World War II. Dahil meron tayong Villamor, small but terrible, ay nanalo po tayo. Alam nyo, yung kanyang strategy po, grabe. Yung, dahil sabi daw po, ang unang tinumbok ng mga kalaban natin at that time. Pero friends na po tayo, peace. Friends na po tayo ng Japan. Kaya, yung una po nilang tinumbok actually, yung sa Baguio. Kasi alam niyo naman po, kuta ng mga Amerikano at that time, yung Baguio. And then, yung mga kalapit doon, sa Clark Air Base, dahil Clark Air Base na po yun. And then, bumagsak na lahat. Medyo kulang na po yung mga airplanes natin at that time, together with the Americans. But, ito na po yung kanila parang last resort. Dito po sa may Nichols Air Base. Nichols pa po dati ang tawag dito. Oo, dahil meron tayong Villamor, ngayon po ang tawag ay Villamor Air Base na. So, wala po tayong Villamor Air Base kung wala po tayong Jesus Antonio Villamor. Oh, hero din po siya, di po ba? Nung World War II. At he died in 1971. Yes po. At the age of 56 lang. Batang-bata pa pala siya namatay, no? Hindi ko po, aalamin ko pa po kung ano yung sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero, for sure, it was not during the war. So, actually, decorated po siya na soldier. Marami po siyang, may Medal of Valor, may Medal of Merit po siya. At yun po. So, marami pa po siguro tayong kailangan alamin tungkol sa ating mga heroes. Hindi man po ang national hero natin na sa Dr. Jose Rizal. Pero alam niyo po, ang Pinoy ay sadyang ang mga abilidad. Katulad po ni Jesus Villamor. Ang tawag po sa kanya, actually nickname as Jess. At ang style niya po, sabi ko nga, dito galing o papuntang Pasig, flying the plane, medyo dahil hinahabol na siya ng mga Japanese planes, ang ginawa niya po, binabaan niya ng lipad. Nung mababa yung kanyang lipad, ganyan, hindi na siya masyadong nakita. Akala po ng kalaban ay nahulog na siya. And he died. Crash na plane crash. Pero hindi. Bigla na lang siyang bumalik. At ayan, hinarap yung mga kalaban. At yun, na tamaan niyo yung pakpak. At that is 1 kill. Okay? So, sa laban naman po dun sa Batangas, medyo yung style niya naman po, doon sa above the clouds. Yun po. So, hindi na rin po siya nakita ng mga kalaban, pero bigla na lang siyang bumalik. Grabe, parang James Bond. Ang galing po niya. Hindi po yan sa height ng tao, maliit man o malaki, basta importante po, may abilidad siya. Ganyan. So, anyway, very exciting po pala, no, pag-aralan yung ating mga heroes. Ayan. So, let's try to get to know them itong month of June kasi ito po yung feature natin ngayon, si Jesus Villamor. Thank you so much for watching. This is Simply Jane saying, God bless you. Until our next vlog. Bye!